Sa bawat hakbang, ako'y naguguluhan. Tulad ng hangin, ako'y nawawala. Pait ng buhay, akong tinatamaan. Lord, saan ako patutungo? Anong gagawin ko? Lord, sa bawat Hey, God's morning mga kapatid. Today is Friday. At ngayon po araw ng Friday. Tayo po ngayon ay April 17 na. Ngayong 2026. At sa atin pong pagtalakay at muling aaral ng salita ng ating Panginoon Diyos, tayo po ay tutungo sa isang popular verse. At mula po dito ay ating tunghayan at sabi nga ay ating sabi nga ay bulay-bulay ang talatang ito. At dito po sa ating paksa ngayon mula po dito sa 1 Peter chapter 5 verse 8 ay ito po ay pamagatan nating be sober, be alert. Sabi nga, the lion is prowling. At dito po sa ating talata, ngayong umagang ito ay sabi nga nagpapakita po ito sa atin ng isang mensahe, na magbibigay sa atin ng gabay. Ang sabi po ng talata sa Amplified Version, ang sabi niya dito, be sober. So may footnote po yan. Ang sober na sinasabi po dito is well-balanced and self-disciplined. Paano ba tayo ba ay nagiging balance? Yung may sinasabi sa sober na ito. Sabi doon, be alert and cautious at all times. Sabi nga, that enemy of yours, the devil, prowls around like a roaring lion. At may footnote ulit doon. Sabi doon, fiercely hungry. Gutom na gutom. Seeking someone to devour. At dito po sa ating pagtalakay ay tayo po ay manalangin. O maraming Diyos na makapangyarihan, Banal Espiritu at aming Panginoon tagapagligtas. Kami po, Panginoon, ay narito ngayon, ngayong umaga, at kami po sa aming isipan, sa aming puso, Lord, ay dalangin po namin ang pagkakaloob mo ng lakas na nagmumula lang sa iyo. At sa aming pag-aaral na ito, Lord, we acknowledge, Lord, na ikaw ang Banal Espiritu, ang guro namin upang kami ay turuan, gabayan, at patuloy, Panginoon, na mangusap sa bawat isa sa amin. Kaya, Panginoon, mangusap ka at patuloy namin, Panginoong, tanggapin, O Lord, ang iyong biyaya, ang iyong pagpapala. Bigyan mo kami, Panginoon, ng conviction, not the condemnation. At patuloy mo kami bigyan ng lakas, patungo sa aming future, O Lord, ayon sa iyong kalooban at sa iyong pagpapala. Again, O Lord, speak to my vocal cords, none of me, and all of you. And this I pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Mga kapatid, dito po sa ating binasang talata at sa ating paksa ngayon, sa buhay natin bilang isang Kristiyano, isa sa pinakamapanganib na attitude ay ang pagiging kampante. Alam niyo po ba yung, o sabihin natin yung complacent. Ito po yung tipong okay naman ang lahat. Payapa. Sabi nga, payapa naman ang buhay ko eh. Kaya, minsan sa mga ganitong pagkakataon, nagiging tamad, pabaya, at akala natin ay safe na tayo. Mga kapatid, mga mahal kong kapatid, yan po ay mali. Dahil habang patulog-tulog po tayo, habang hinahayaan natin ang prayer life natin, habang ang kaisipan natin, attitude natin, pwede na yan.
Yan yung mindset natin. May isang, sabi nga po dito sa lahat, sa ating talatang binasa, may isang kalaban, no? Na hindi natutulog. Alam niyo naman ang isang bagay pag hindi natutulog, puyat, aburido yan. No? Sabi nga ay, magbiro ka na sa lasing, wag laang sa hindi natutulog. No? Again, dito sa ating binasang talata, ang description dito ay hindi siya nagpapahinga. Siya ay laging nagbabantay at naghahanap ng pagkakataon. Sabi nga, kaya nga ang patuloy na panawagan sa atin ng ating Panginoon Diyos ay maging handa. Sabi nga niya doon, maging matalino, maging alerto sa lahat ng panahon. Excuse me po. At dito po sa ating binasang talatang ito, ang sumulat po nito ay si Apostle Peter, si Apostle Peter, ito po ay sinulat niya sa mga believers na sabi nga ay nakakalat, at sabi nga ay nahaharap sa matinding persecution at sa mga suffering, At dito po sa kontekstong ito, noong panahon pong iyon, ang mga Kristiyano po ay inuusig, Alam naman po natin na ang hirap ng kanilang dahil noong panahon na yon, pag ikaw ay Jesus believer, ang ginagawa diyan, pinapatay sila, At sabi nga po ay itinuturing na kriminal. At sila po ay nasa gitna ng sabihin natin ay digmaan. At dito, kaya nga po dito sa pinakapuso ng ating mensaheng ito, alam po dito ni Apostle Peter na ang mga taong ito ay pagod na. Alam niyang mahirap ang sitwasyon ng mga taong ito. Pero bago pa man, sila sumuko o maging sabihin natin ay kampante, may paalala po siyang binigay. Sabi niya doon, di ba, sa binasa nating talata, huwag kayong magpabaya. Alam ko kayo'y pagod na, sabi niya doon, pero kailangan ninyong manatiling gising, be sober, be alert, maging matibay. At sabi nga rin, na kinakailangan pong maging manatiling gising. At katulad din po yan ng sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo doon sa talata mula po sa Matthew 26 verse 41. Sabi niya doon? Stay awake, manatili kayo. Konting panahon lang ang ating ilalagi, kaya manatili kayo. Stay awake at manalangin, sabi niya doon sa kanyang mga apostle. Kaya sa katulad nito, dahil si Pedro po ay sabi nga ay na-disciple ng ating Panginoong Jesucristo, ito po ay naalala niya. Kaya nga, ito yung yugto na kung saan sila ay natutulog sa pansitan, yung tatlo, si James, si John, at saka itong si Peter. Nung ang ating Panginoon ay sabi nga ay nanalangin at galing sa sabi nga ay matinding labanan, ay pagbalik niya tulog. Sabi niya, kayo, stay awake and patuloy na manalangin. At sinabi rin po yan ulit doon sa Luke, chapter 21 verse 36, Sabi nga niya doon, di ba? Be alert and pray. Sige, basahin po natin yon. Sabi doon sa Luke chapter 21 verse 36. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng kalakasan upang makaligtas sa lahat ng pangyayaring ito at makaharap kayo sa anak ng tao. Iyon. Ang anak ng tao po doon ay ating Panginoong Jesucristo. Okay, bakit nga po ba mahalaga ito? Dahil, mga kapatid, alam ng Diyos na kapag ang tao ay tamad magdasal, tamad magbasa ng Biblia,
tamad umattend sa Bible study at nawawalan ng disiplina, doon siya nagiging vulnerable o madaling atakihin ng kalaban. Okay. Tingnan po natin yan. Kaya nga po ang command doon, pag sinabing command, hindi po yan undebatable po yan. Utos yan mula sa hari, parang gano'n. Utos yan mula sa naglikha sa atin. No? That is the command. Ang command dito sa ating scripture ngayon, kaya nga kung papasinin natin, ang talata, ito ba ay ano ba sinasabi to? Ito ba ay command? Yes, this is command. Sabi doon, be sober and be alert. Sabi doon, may footnote po doon sa be sober. Pansinin po natin yon pagka kung meron po kayong Biblia at para lubusan po nating maintindihan o madali nating maintindihan, bukod po sa meron tayong King James, New King James, o ano man Bible, I suggest to you yung pong amplified version o yung AMP. Download nyo para maintindihan po natin kasi doon merong mga footnote ang amplified version para nagpapakita doon sa right theology o right word upang maintindihan natin yung salita. Doon po may footnote, sabi doon, well-balanced and self-discipline doon sa sober. Ang sober na sinasabi daw po dito is yung well-balanced, yung balanse ang buhay natin at mayroong sariling disiplina. Yung para bang kahit gusto mong mag-inom, manigarilyo, pero dahil nasa ating Panginoon Kristo ka na, no? Hindi ka pupunta doon. Kasi alam mong pwede kang mapahamak. Yan po yung sinasabi doon. Be sober. Sabi doon, be alert and cautious at all times. No? Hindi pagka nasa simbahan lang tayo, kasama lang natin si brother, si sister. No? At all times. No? Na meron tayong pagkukusa. Again, ito po ay isang utos, hindi ritual lang. What does sober really mean? Ang Greek word po nito is nepo. Ibig sabihin po nito, ito ay spiritual sobriety. Ibig sabihin, wala kang lason sa isipan. Hindi po madumi ang isipan mo. Hindi polluted ang mind mo. Dahil kapag lasing ka, no? Ano nga ba yung lasing na sinasabi dito? Malabo ang mata mo. No? Sabi nga, 'di ba? Yung merong merong usapan yan eh. Noong ako po'y nagiinom pa, sabi nga mga kwentuhang tropa-tropa, sabi niya, pare, akala ko napakaganda nung katabi ko nung nakita ko. Sorry for the word, no? Ganun pala itsura, no? Kasi pagkalasing ka, akala mo anghel ang katabi mo, parang ganun po 'yan, pero sabi nga ay dahil sa kalasingan na 'yan, magtutungo ka sa kasalanan, Kaya nga, diyan masasabi natin kapag lasing ka, makikita mo malabo ang mata. Nanginginig ang katawan mo at hindi mo alam ang ginagawa mo. Kapag hindi ka sober, madali kang maloko ng mga maling turo at emosyon. Akala mo totoo. Nawawalan ka ng discipline at balance. Yan po yung sinasabi niya sa talatang yan. Yan po yung nepo. Kaya, dito, kapag sinasabi nating follower tayo ng ating Panginoong Hesukristo, our Lord Jesus Christ, pero wala ka namang disiplina sa oras, lagi kang late, sa lahat ng gawain, darating ka para kang superstar. Late ka na nga, ikaw pa'y maingay. Di ba? Parang hindi dapat ganoon. No? Sabi nga ay magkaroon po tayo ng disiplina sa oras, sa salita at sa gawa. Yan po yung tinatawag dito na lasing ka sa mundong ito. Kaya nga, ito'y paggising sa tamang attitude natin. Bakit? Kasi nga, what does be alert mean? Doon tayo pupunta. Kung hindi ka alerto sa mga bagay nito, hindi ka sensitive sa oras, wala kang wala kang pakialam, late ako Bahala sila, maghintay sila sa akin. Yan yon, no? O kaya,
basta ako'y ganito, bahala sila. Yan, ibig sabihin, hindi tayo nagiging alerto sa mga iniisip natin, sinasabi natin. Yan, wala ho tayong pagiging sensitive. Kaya makikita nyo ang tao, di ba? Ngayon, pansinin ninyo, may garahe yung bahay, ang sasakyan, nasa labas ng kalsada. Tapos, pagka may dadaan, siya pa yung galit. Nakita mo nga naman, marami ho. Yan ay isang example lang at marami pa hong mga attitude sa buhay natin na nagbibigay ng tamang, ito ba yung pagiging alert natin? Ito ba yung pagiging sober natin? Okay, dahil nandito na po tayo sa being alert, ang Greek po nito is, sabi nga ay Gregoreo, no? O Gregory, parang ganon. Pero yan po ay Gregoreo, parang ganon. Ibig sabihin ay watch o bantayan natin. Hindi po yung kapitbahay, ha? Ano po yung kailangan natin bantayan dyan? Sinabing be alert ourselves. Bantayan natin ang sarili natin. Tama ba yung ginagawa natin? Tama ba yung pagkilos natin? Tama ba yung ating mga sinasabi sa sarili natin? Yan po yung sinasabi niyang be alert. Ito ay vigilance. Hindi pwedeng bahala na. O sana all. Yan kalimitan ang mga nababanggit. Mga kapatid, ang kalaban, tandaan po natin, strategic. Strategic yan. Alam niya kung kailan tayo broken-hearted, no? Kung kailan ka galit, at kung kailan ka malayo sa Diyos. Doon siya sasalakay. Yun ang inaantay niya. That is, sabi nga is, awaited, appointed time. Yan. Pagka tayo ay ganyan, yan ang inaabangan niya. Kaya nga mga kapatid, real talk tayo. Kung patulog-tulog tayo sa pansitan at parang kampante lang tayo, para po tayong pray. Ano po yung pray? Alam niyo po ibig sabihin? Hindi yan yung P-R-A-Y. Hindi yung P-R-E-Y. Yung pray. Yung pain. No? O pakain. No? Para tayong pray na naghihintay na lamunin ni Satanas. Again, sino nga ba itong enemy na ito? Sabi po sa description ng ating talata, the devil prowls around. O sabi doon, the enemy of yours, the devil prowls around like a roaring lion. Ang footnote po doon sa roaring lion na yun ay fiercely hungry. Grabe, no? Talagang gutom na gutom. Yung talagang, sabi nga ay to the word natin, no, na gustong-gusto na tayong sakmalin. At yan po ay, yan yung devil. O sa Greek word ay sabihin nga natin, diabolos. Yan yung diablo na sinasabi natin. Yan, ang Greek word po niyan is diabolos. Ano ho? At ibig sabihin po nito ng diabolos o the devil, ay yan, siya po ay slanderer. Yan po ang kanyang trabaho. Slanderer siya, mamamatay siya, accuser, and destroyer. So, sa pamilya, di ba? John 10 verse 10. Yan po yun. That is the devil. The enemy come to kill, steal, and destroy. Slanderer, accuser, destroyer. Hindi po siya kaibigan. Lagi nating tatandaan, no? Hindi siya nagbibiro. Bakit? Trabaho niya ay sirain tayo. At sirain ang relasyon natin sa ating Panginoon Diyos. That is His goal. Wasakin ang buhay natin. At ilayo tayo sa Diyos. Sabi nga, siya ay prowling. Naglalakad-lakad, namamasyal, umaalay-aligid. No? Hindi natin siya nakikita, pero kita niya tayo. Pero nararamdaman natin siya. Bakit? Tingnan mo yung attitude mo ngayon. Tingnan mo yung nararamdaman mo ngayon. Baka nandun yan. Kaya nga mga kapatid, ang salitang prowling ay parang magnanakaw o leon na umiikot. Tinitingnan tayo kung alin ang bukas na pinto, alin ang mahinang rehas, at kung sino ang malayo sa kawan o malayo sa church, malayo sa fellowship.
Yan yung mga taong hindi hindi nagbabasa ng Biblia, hindi nananalangin, hindi umaattend ng Bible study, tamad sa Sunday service, at marami pang iba. Basta tandaan po natin, pag lumalayo tayo sa Panginoon, yan po yun. Yan yung inaabangan niya. Kaya makikita mo bakit nangyayari sa'yo. Hindi inaalaw ng Lord yun, pero inaalaw mo yung sarili mo kasi. Parang ano lang yun eh. Ayaw mong mapaso, pero lapit ka ng lapit sa baga, lapit ka ng lapit sa apoy. Kuha. Ganun po kasimple ang ilustrasyon dyan. No? Ayaw mong masaktan, pero yada ka naman ng yada. No? Ibig sabihin, bahala ka na. Parang ganun. Kung ano-anong pinagagagawa mo sa buhay, na wala namang direksyon, walang plano, walang patnubay. No? Tandaan po natin, ang kalabang ito, hindi po siya nakaupo lang. Siya ay laging humahanap ng puwang para tayo ay masilo, para tayo ay mabuli. Yan po ang ginagawa eh. Kaya nga, tanong mga kapatid, ikaw ba ay hinahanap niya ngayon? Ang sagot diyan, yes. Lalo na ikaw ay tumanggap na sa Panginoon Jesucristo, no? Minsan naisip natin, no? Isang katanungan diyan, mahina ba ang prayer life mo? Dahil ba tinatago mo yung mga kasalanan? O dahil ba binabawal-wala mo ang salita ng Panginoon Diyos? Yan yung mga katanungan diyan, mga kapatid, sa buhay natin bilang mananampalataya, no? Na sa buhay natin ay bakit tayo nanghihina? Bakit tayo lumalayo sa Panginoon? No, yan po yung dahilan. Dahil doon po siya pumupunta at sumasalakay sa buhay natin. No, kalimitan yan, sisi lahat sa pastor eh. No? Yun yung masakit dyan eh. Kasi yung pastor namin, pinabayaan ako eh. Tanongin mo muna sarili mo. Umattend ka ba ng Bible study? Umaattend ka ba ng gawain? Tapos ngayon sisisihin mo yung pastor mo. No? Mga kapatid, ang buhay natin ay, sabi nga, ay nasa ating pagpapasya. No? At sabi nga ay hindi tayo nandito para magsisihan. Hindi para magtulungan. Paano nga ba natin tutulungan yung ang bawat isa? Hindi yung mahanap tayo ng butas at paghanap natin ng butas, akala natin tayo yung aping-api. Hindi po ganoon. Dahil yan ay pagsalakay ng kaaway sa relasyon. Tandaan natin, the enemy come to kill, steal, and destroy. He wants to destroy your relationship. Kaya nga po dito sa ating talata, like a roaring lion. Bakit leon? No? Dahil siya po ay king of predators. No? Alam naman po natin ang leon ay predator po yan. Wala siyang awa. Kahit bata, kahit walang muwang, no? Kaya nga po laging inaatake niyan yung mga bata sa Panginoon o kaya mga sinasabi nilang matanda na ako sa Panginoon. Tapos na ako diyan, kayo na lang. Mga ganon, no? Tandaan po natin, walang matanda sa pananampalataya. Lahat sa Panginoon ay pantay-pantayan. Kung lagi tayong lalapit sa Panginoon, nandyan ang pagkakanlong ng Diyos sa atin. No? At dito, pinapakita nga po at sabi nga nung talata natin, bakit roaring? No? O umaatungal o umuungol, no? Pansinin natin, no? Bakit roaring? Hindi na lang bite, hindi na lang parang gusto pa lang, may pagtatangka, hindi niya kayang ituloy, no? Bakit po? Bakit roaring? Dito po sa talata natin, kung mapapansin natin, mga mahal kong kapatid, kung bakit roaring, dahil hindi po niya kayang saktan tayo. Dahil ang kaya lang niyang gawin, takutin tayo. Gusto niyang isipin natin wala tayong pag-asa. Gusto niyang isipin natin na kailangan mo ng sumuko. Suko ka na. Wala kang kwenta. Parang ganon. Ano pa? Yan. Una, para takutin ka. Ikalawa, para gulatin ka. Bibigyan ka niya ng biglang problema. Biglang tukso. Para Para magpanik ka. Yan po ang gawain ni Satanas. No, bibigyan ka ng
yung biglang problema. Ikaw naman, tarantang-taranta ka naman. No? Biglang tukso. No? At ang dahilan niya para magpanik ka. Ganyan po ang gawain ng demonyo. Sabi nga, he is firstly hungry. No? Kaya nga po, ano siya gusto niya yung magkasala tayo at siya yung mabusog, no? Sa kasalanan, no? Kaya nga dito ay hindi wala siyang kabubusugan, no? Kasi nga yan po ang karakter ng Diablo. Masakin tayo, no? Wala po siyang kabubusugan. Gusto niyang lamunin ang testimony natin at yung ating kinabukasan, no? Yan po ang gusto ng demonyo, no? Kaya nga po ang bagay na sinasabi rin dito po sa ating talakay is to the devil wants to seeking someone to devour. Lagi po siya naghahanap sino ang halimbawa, for example, ang church ninyo ay ang pangalan ay Purpose-Filled Life Ministry. Hahanap yan. Sabihin niya, seeking someone to devour. Sino kaya rito yung pinakamahina? Yung hindi umaattend ng Bible study, hindi nagbabasa ng Biblia, hindi nananalangin, at laging natatakot. Yan yun. Kaya nga po, yan po papasok yung sinasabi dito sa talata na devour. No? Hindi lang problema ang ibibigay niya. Gusto niyang lamunin ka, wasakin ka, at tapakan ka. Gusto niyang patayin yung fire, yung apoy mo sa Panginoon. Hindi ka pwedeng maging on fire sa Lord. Maging tamad ka na lang, complacent. No, magdahilan ka na lang. No, yung magdahilan ka na lang. Kunwari, ganyan ka. Ikaw na maisipin mo parang nakakatamad. Dahil gusto kanyang dalhin sa pagkawala. Gusto niya maging lost ka. Diba? Yung topa, parang nawawala yan. Ganun po ang demonyo sa buhay natin. Kaya nga mga kapatid, paano ito? No? May halin tulad natin sa ginawa ng ating Panginoong Hesus sa buhay natin. Ano nga ba? At ba't kailangan natin si Jesus? Ba't kailangan natin ng Diyos Ama? Ba't kailangan natin ng Banal na Espiritu? Tandaan po natin, ang ating Panginoong Hesus, ang ating shield and shepherd. At nabanggit natin kanina doon sa John 10, verse 10. Sige nga, basahin na nga natin yun. John chapter 10, verse 10. Akala ko din eh. John 10. Verse 10. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay, at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Amen. No, sabi doon, no, the thief comes only to steal, kill, and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Yun po sabi ng ating Panginoong Kristo, no? Kaya nga po, He wants to steal your blessing. He wants to kill your dreams. And He wants to destroy your relationship. Lagi po nating tatandaan yan. Pero ang leon, sabi nga doon, si Satanas, yan, ay gusto niyang tayong kainin, no? Wasakin at patayin. Pero ang ating Panginoong Hesus, no, ito yung ating rescuer. This is the good news. Jesus ang great shepherd natin na handang ipagtanggol tayo. No? Kaya nga sabi rin niya doon sa Hebrews chapter 13, verse 20. No? Sabi niya po doon sa Hebrews 13 verse 20. Ang Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan na siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Hesukristo, na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo na nagpapatibay,
sa walang hanggang tipan. Amen. So, yun po yun. Kaya nga, di ba, lagi topic natin kahapon, I am the righteousness of God. Alisin natin yung guilt trip sa buhay natin, yung condemnation, alisin natin yan at palitan tayo ng conviction. Napakahalaga po niyan. Dahil ang ating Panginoon, mga mahal kong kapatid, ay ang ating Panginoong Hesukristo, ibinigay niya at binalot niya sa atin. Kaya nga, hindi tayo nakikita para hindi maging mali po kasi yung inisip natin, nabalutan na naman. May mga Kristiyano, nabalutan na naman ako ng Panginoong Jesucristo ng kanyang dugo. Basta okay na yun. Saka na yung Bible study, saka na yung pananalangin, saka na yung pag-attend sa church. No? Basta ang mahalaga, nabalutan na ako. Tapos na yun, naniwala na ako doon. Pero mga kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi tayo sinabi natin na with that, ang pagbalot ng Panginoon ay sa atin ay ang pamumuhay na tayo talagang binalot ng dugo ng Diyos, ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Huwag po nating hubarin. Kasi parang hinuhubad natin although tama, ligtas po tayo, walang problema, pero sa attitude natin, at sabi nga, tayo rin naman na magsasuffer Kasi the more na tayo lumalayo, katulad ng topic natin, ang enemy, yan yung inaantay niyang bukas na pinto. Lagi nating tatandaan. Although binalutan na tayo ng dugo ng ating Panginoon Jesucristo, nag-aantay po siya ng pinto, ng bukas na pinto sa buhay natin para lasunin tayo. Para hindi tayo maging effective Christian. Tandaan po natin, natalo na ng ating Panginoong Hesus si Satanas. Saan po niya tinalo? Sa cross. Kaya nga, the moment na nakikita natin ang cross, hindi para luhuran ito, kundi pag-alala sa mga bagay na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo 2,000 years ago. At hindi pwedeng mayroong nakaukit doon na image. Hindi po natin dapat maging image yung cross na yan para sambahin at luhuran natin. Dahil kasuklam-suklam po yan sa Panginoon. Kaya nga po, ang roar ni Satanas ay ingay lang at pananakot. Pero wala siyang kapangyarihan sa totoong nakadikit o sabi nga ay nakakapit sa ating Panginoon Diyos. Lagi nating tatandaan, mga kapatid, tayo po ay nasa gitna ng digmaan. Kaya nga po, ang buhay natin ito ay hindi po laro. Kaya nga po ito ay spiritual warfare. Kaya nga dyan mo makikita ang tunay na tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo kung siya ay nagiging handa, kung siya ay nababago. Hindi lang po yun basta pagtanggap, kundi a life that transformed by God. Kung paano natin isinasa pamumuhay ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo sa lahat ng bahagi ng ating buhay. Hindi po ibig sabihin ito kailangan nating matakot. Huwag po tayong matakot. Bakit? Dahil greater is He that is in us that in this world. Diba sabi nga doon sa 1 John chapter 4 verse 4, ano po yung sinasabi sa atin doon? 1 John chapter 4 verse 4. Greater is He. Mga anak, kayo nga'y sa Diyos na at napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad na propeta, sapagkat ang espiritong nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa espiritong nasa makasanlibutan. Amen. Sabi nga doon sa English, greater is He that is in us than he that is in the world. Yan po ang nasa atin ngayon. Kaya nga mga kapatid, ang panawagan po sa atin ng Diyos, tigil na po natin yung mga maling attitude natin. Itigil na po natin yung pagiging kampante natin. Itigil na po natin yung pagiging tamad natin sa espiritu. Itigil na po natin yung pagiging walang disiplina. Kapag nakita ni Satanas, nagising tayo. Ano po yung ibig sabihin nagising tayo? Nagdadasal ka, ma-attend ka ng Bible study, nananalangin ka. Ibig sabihin po niyan, nakasuot ka ng armor of God. Yan lang po yun. Anong gagawin po ni Satanas? Ang tapang po niyan.
tatakbo yan. Bakit? Nandun yung shining armor mo eh. Nagiging warrior ka eh. Bakit? Because of the word of God, pag sinabi mo, no, kaya niyang hatiin pati ang spirito. Ganun po yan. Kaya nga atuling at takbo yan. Kasi takot po siya sa taong may takot sa Diyos. Lagi po nating tatandaan. Kaya nga mga kapatid, self-check tayo. May mga ugali ba tayong mali na akala natin ay okay lang? Ano po yan? Galit, kasinungalingan, katamaran, at pagwawalang bahala. Self-check. O self-check po tayo. Check ourselves pala. Self-check. Labo-labo na ano. No. Yan po ang pinto para pumasok ang demonyo. Isara na po natin yan. Kung maaari ngayon na rin. Be sober. Magkaroon po tayo ng disiplina. Paano po nga ba sinabi natin na be sober? Magkaroon po tayo ng oras sa pananalangin, oras sa Bible study, oras, ng pagbabasa ng Bible, oras ng pag-worship sa Panginoon. Yan po ang component para masara natin yung mga bukas na punto na yan. Kaya nga mga kapatid, kung wala kang Bible study o Bible study group, lapit ka sa pastor mo. Huwag maging tamad. Again, kung ang oras ang humahad lang sa'yo, manap ka ng oras na pwede kang... Hindi naman ibig sabihin na dahil hindi ka pwede sa oras na yon, titigil ka na. Manap ka ng Bible study. Sabi ka sa pastor mo. Napakadali nun. Kailangan lang nun, mayroon kang pagtatalaga. Sabi nga, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, hindi. Napakaraming dahilan. Resist the devil. Di ba? Sabi sa atin, ng James 4 verse 7, no? Kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos, labanan ninyo ang dyablo at lalayuan kayo nito. Amen. Yan po. Resist the devil and he will flee from you. Layuan natin. Huwag tayong lumapit sa dyablo. Hindi natin mararanasan ang presensya ng Diyos kung tayo ay wala namang oras sa Diyos. Lagi natin tatandaan yan. At hindi natin malalabanan ng devil kung wala naman tayong oras sa Diyos. Pag sinabi nating oras, yan po yung pagbubulay-bulay. Ano ba ibig sabihin ng pagbubulay-bulay? Yan ay minemeditate mo. Talagang pinag-aralan mo. Hindi yung nakabasa ka lang ng scripture. Okay na yun. Pag-aralan mo. Ano ba sinasabi ng Biblia? Paano mo ito ma-apply sa sarili mo? Kaya alam niyo po, marami pong mga bagong Kristiyano ang natitisod sa mga matatagal ng Kristiyano o sa kanilang mga magulang kasi hindi nakikita sa buhay nila yung sinasabi nila. Nagko-quote lang sila ng Bible pero hindi naman nakikita sa buhay nila. Bakit itong taong ito nagbabasa naman, nag-share naman ng Word of God pero yung ugali, kay naman. Bakit ganon? Mga kapatid, huwag natin dito po sa ating lesson na ito, sa akin pong pagtatapos. Kapatid, ang buhay Kristiyano ay hindi laro. Ito po ay buhay na may layunin at tunggalian. Huwag po nating hayaang manalo ang kalaban. Sino po yon? Si Satanas. Dahil lang sa ating kapabayaan. Ang Diyos ay naglikha sa atin para hindi tayo maging biktima, kundi para maging panalo. Nasa atin na po ang kapangyarihan. Nasa atin na po ang salita. At hawak natin ang panalangin. Mga kapatid, simula sa ngayong araw na ito, mamuhay po tayo na may pag-iingat, disiplina, at pagbabantay. Balik po natin yung apoy sa ating espiritu. Gisingin natin ang ating pananampalataya.
Dahil kung tayo ay nakadikit sa ating Panginoong Hesus, walang anino ng kadiliman ang makapananaig sa atin. Tandaan po natin ito. Tayo ay mahalaga. Tayo ay protektado at tayo ay pag-ari ng dakilang pastol. Sino po yon? Ng ating Panginoong Hesus. Mananatili po siyang gising. Mananatili po siyang matibay at mananatiling banal. Kaya mga kapatid, sa aking pagtatapos, God bless us all. Stay sober, stay alert, and stay blessed. Mga kapatid, ngayon naman tayo po idadako sa Venice Reflection. God's morning mga kapatid. Dito po sa ating napag-aralan ngayong umaga, bilang isang mananampalataya na nanatili, naintindihan ko po na hindi ako o hindi tayo nakikipaglaban sa tao o sa problema, kundi meron tayong espiritual na kaaway na lagi nagbabantay para sirain ang ating buhay at ang ating pananampalataya. Nandyan siya sa paligid natin na hindi natin nakikita gaya ng Espiritu Santo na nananahan sa atin, na laging nakabantay sa atin. Kaya naman, hindi tayo dapat maging kampante o tamad, kundi dapat gising lagi ang ating diwa at lagi tayong nakadikit sa ating Panginoon sa pamamagitan ng mga panalangin at ng mga salita niya sa pagbabasa ng Biblia. Nabanggit po yung kanina. Kasama natin ang Espiritu Santo na nagpapaalala sa atin ng tama at mali at lahat ng ipinapayo niya sa atin o sinasabi sa atin ng ating Espiritu Santo ay naayon sa ating Panginoon. Kahit na natatakot man tayo sa lahat ng mga pagsubok na ating kinakaharap at banta ng kaaway, alam natin na natalo na siya dahil sa kapangyarihan ni Jesus. Kaya nananatili tayong matapang at matibay sa ating pananampalataya. Maging masigasig po tayo na saliksikin natin ang presensya ng ating Panginoon sapagkat alam natin na hawak tayo at protektado tayo ng ating Panginoon kung tayo ay mananatili sa kanyang presensya at hindi tayo bibitaw sa lahat ng kanyang mga pangako. At malalaman lang po natin yung mga pangakong yon ng ating Panginoon kung tayo ay nakababad sa kanyang mga salita, kung tayo ay may mga Bible study, sapagkat doon po natin lubusang mauunawaan kung ano ba talaga yung sinasabi ng Biblia, kung ano yung gustong iparating sa atin ng ating Panginoon. Kung tayo ay nagbabasa, kung hindi man po natin maintindihan, humingi po tayo ng tulong sa mga kapwa natin mananampalataya. Humingi po, mag-Bible study po kayo. Kung hindi man po sa grupo po namin, marami pong group na pwede kayong salihan upang maunawaan niyo po yung sinasabi ng Biblia. Kasi minsan po, kapag po tayo nagbabasa, hindi po talaga natin naiintindihan sapagkat wala po sa atin yung banal na espiritu. Pero kung naiintindihan po natin yung ating binabasa, naandoon po ang ating banal na espiritu, nakaguide sa atin. So yun lamang po, maging mapagbantay po tayo sapagkat ang kaaway ay nasa paligid lang natin. So maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Amen. Praise God. Salamat. Na po, sabi nga kung tayo ay mga warrior. Pero kalimitan sa mga warrior na hindi nagbabasa ng Bible, di walang Bible study, mapupurol po ang itak niyan. Mahuhuna ang shield, mahuhuna ang mga baluti, no? Madudumi. Bakit? Kasi nga ay hindi nalilinis, hindi nahahasa. Para po yan. Pag hindi ka natin ng Bible study, wag mong expect na matalas yung iyong tabak. Wag mong expect na matibay yung iyong shield. No? Parang ganun lang po yan. At sa topic natin ito, yan po ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Be sober, be alert. The lion is prowling. Yan. At mga kapatid, ngayon naman tayo dadako sa ating mga kapatid, pagbati, no? Pagbati online, no? Ngayon ay batiin po natin ating mga kapatid na kasama natin ngayong araw na ito. Yan, sa pangunguna ni mula po sa ating kapatid sa Bulacan Chaong. Kasama po natin si Nay Marta. Ano? At pagbati na rin natin dyan sa ating mga kapatid dyan sa
Bulakin Chaong, yan, kay Kuya Chris, no? Kay um, Naigori, no? Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat dyan, no? At syempre, sa lahat ng ating mga kapatid dyan, kila Nailina at sa lahat po, no? At pagbati rin po natin dito sa ating kapatid na from Makati City, yan, si Sister Babes Rianzares at ang kanyang buong pamilya. Yan, isang mapagpalang umaga po dyan sa inyong sambahayan, dyan sa Makati City. Yan, at kasama rin po natin ang aking magandang nanay, Corazon Getgano Mercado. Yan, siyempre, pagbati natin dyan kasama ang aking anak na si Casey, ang aking kapatid na si Caroline, no? At ang aking mga pamangkin dyan, no? At siyempre, pagbati ko rin sa aking anak na si Kyle. Yan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Yan, nabati ko na naman si Kuya Chris kanina. Yan, at sundan po yan ni Nanay Josie from Santo Niño. Yan, Barangay Santo Niño, San Pablo City. Yan, lagi rin po natin kasama. At pagbati rin po natin sa kanyang buong pamilya. At sinundan po yan ni Tatay Victor Dalangin, no? At sa kanyang may bahay, kay Naitisi, sa mapagpalang umaga po sa inyo. At pagbati naman natin kay dito kay sa mula po sa Villa Escudero dito kay Naywini Patual, no? Isang mapagpalang umaga at sa lahat diyan kasama sila Sister Lisel, no? At sa ating lahat isang mapagpalang umaga. At nandito kasama rin natin ang aming inaanak at syempre pagbati na rin natin diyan kila Brother Arthur, no? Kay Kumaring Carmeline, no? At syempre sa kanilang mga anak kay Pau at kay Judine, no? At syempre dito sa aming inaanak ngayon nandito kasama natin. Yan, kay Tyrone at kay Janessa Azucena. Sa mapagpalang umaga sa inyo. Yan. At pagbati rin natin, no? Tungo naman tayo sa ating kapatid niya sa Maranata, no? Kasama natin si Atinela Nonoso. Yan, isang mapagpalang umaga sa buong Nonoso family, no? Sa inyong mga anak. At yan, from USA, tungo naman tayo. Kasama po natin ang Daw family. Mula po sa, At mula po sa ating, sa ating kapatid sa Seattle, Washington. No? Kasama po natin si Nurse Abby Daw. No? Isang mapagpalang umaga sa iyo at sa iyong buong pamilya dyan sa US. Ingat, no? At saan pa? Okay. So yan, nabanggit na rin natin. Yan, kasama rin natin from Cotabato City, ang aking pinsan, no, maganda. Yan, si Ate Judith Brigule. Yan, Chua. Pagbati natin dyan kila Kuya Tata at sa buong lahat ng aking mga pinsan dyan. Brigule, Chua, Untalan, Tan, siyempre Getgano. Ayan, Getgano family. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Yan, okay? At yan, kasama rin natin ito, ang ating Nanay Remy. Yan, sipag ng aking Nanay Remy. Yan, at talagang kagabi kasama rin namin niya sa Bible study. Yan, pero ngayon kasama pa rin sa God's Morning. At meron pa huyang prayer bago pa ito, nanauna. Kaya talagang sabi nga ay grabe ang kintab ng shining armor nito ni Nay Remy. Makikita natin. At patuloy po kayo, Nay Remy, at sa inyong ministry at sa inyong church. Kayo po ay isang ehemplo, ng pagpapala ng Panginoon Diyos. At saludo po ako sa inyo. Isang mapagpalang umaga po sa inyo. Yan, At yan, at from Cebu naman, yung aking pinsang maganda rin, Yan, pagbati rin natin sa aking pinsan na ito. Kay aking cousin Maridic Brigule. Yan, isang mapagpalang umaga sa inyo dyan, At yan sa Cebu City. Yan, At yan, tungo naman tayo sa Bacolod City. Kasama po natin ang Pios family. Yan, pagbati natin yan sa pangunguna ni Kuya George Pios from Bacolod City. Yan, at yan,
Kasama rin po natin ngayon, araw na ito, ang Artillaga Andal family. Yan. Isang mapagpalang umaga po sa inyo, Pastor Pe, at sa inyong buong angkan. No? Yan, purihin ating Panginoon Diyos. Yan, sa inyong buong pamilya, mga apo, mga anak, manugang, lahat-lahat na po dyan. No? At yan, kasama rin natin si Brother Greg Rodriguez. No? Lagi natin nakakasama si Brother Greg. No? Sipag din, no? Yan, isang ano po yan, musician, technician, no? Sa kanilang church doon, sa kanyang ministry. Yan, isang kagalakan, kapatid. At nawa ikaw ay patuloy na gamitin ng ating Panginoon Diyos, no? Saan mang ministeryo o ano man ang ministeryo mo ngayon. Yan, isang mapagpalang umaga sa iyo. Yan, at sino pa ba? Yan, okay, so think wala na yata akong na-miss. I'm hoping. No, pero diyan po tayo magtatapos mga kapatid. At sa ating pagtatapos, tayo po ay manalangin. O manaming banal na makapangyarihan, banal na Espiritu at aming Panginoon at tagapagligtas. Kami po ay nagpapasalamat sa araw at oras na ito na muli mong binuksan ang aming isipan, ang aming diwa at gisingin kami sa mga bagay, Panginoon, na hindi namin nalalaman. Kami po ay nagpapasalamat at gusto naming magpasako, Panginoon, ayon sa iyong kalooban. Salamat po sa iyong salita. At ina-acknowledge po namin, Lord, na ang mga salitang ito ay nagmumula sa iyo upang kami ay ituwid, baguhin, at matransform ang aming buhay at magkaroon kami ng lakas na nagmumula sa iyo. Salamat, Panginoon, dahil sa iyong patnubay at gabay, kami po ay nabibigyan mo ng tamang direksyon na naaayon sa iyong salita. Kaya, Panginoon, sa iyong patuloy na patnubay, sa iyong gabay, patuloy kang maghari sa aming buhay at bigyan mo kami, Panginoon, ng tamang lakas at tamang pagkaunawa sa lahat ng ito. Bigyan mo kami, Panginoon, ng pagtalima sa iyong salita at wag mo kaming hayaan, Panginoon, na maligaw, wag mo kaming hayaan, Panginoon, na madapa. Bigyan mo kami ng lakas na upang matindigan namin ang bawat salita at magbigay ito ng lakas sa aming buhay upang kami ay mapagpala mo. At ganun din ang paligid namin, Panginoon. Dahil ikaw nagpapala, ikaw, Panginoon, ang pinagmulan ng lahat ng ito. Kaya sa iyo po kami, Panginoon, nagpapasalamat sa kagalingan, sa iyong patnubay, sa iyong gabay, sa iyong provisyon, sa aming buhay. Dahil sa ikaw ang aming Diyos na naglalang, Lord. You are the Creator, Lord. At ikaw ang Diyos na siyang nagliligtas sa amin. Ikaw ang Son of God, O Lord. Ikaw ang Jesus Christ, O Lord, sa aming buhay. The Lord, na nagtatanggol, our shepherd, O Lord, upang bigyan kami ng proteksyon sa pag-atake ng kaaway nito. At ikaw ang banal na Espiritu na siyang kumikilos sa aming buhay upang piliin namin ang tama and masunod ang iyong kalooban sa aming buhay. Kaya salamat, Panginoon, sa iyong presensya, sa iyong patnubay, sa iyong gabay. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoon, ng aming Diyos Ama, Diyos Anak, at Banal na Espiritu. At ito po ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon, tagapagligtas sa Jesucristo. Amen, amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, God's morning, everyone. Ngunit pag-ibig ko'y Ano, pray? magbabago.